Good morning! Morning! Salamat sa Panginoon sapagkat ngayong huling linggo ng August ay magkasama tayo. Ano po? At salamat sa Panginoon sa tema ng ating buwang ito na ating pong pinag-uusapan. Nawa magkaroon po tayo ng mas malalim, ano po? At makita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos, no? Bakit pinapagawa sa atin ito ng Panginoon, ito po ay ang pagbibigay po. So sa ating pong pagpapatuloy sa huling tema natin o sa huling topic na pag-uusapan po natin ngayon po ito. Buksan natin ating mga Bibles sa John chapter 6 verses 1 to 13. John chapter 6 verses 1 to 13 at basahin po natin ito ng sagot-sagutan. John chapter 6 verse 1 to 13. Sabi dito, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on the mountainside and sat down with his disciples. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked him only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, "It would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." Another of his disciples, Andrew, Simon, Peter's brother, spoke up. "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish, but how far will they go among so many?" Jesus said, "Let the people sit down." There was plenty of grass in that place, and they sat down, about 5,000. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, "Gather the pieces that are left over, let nothing be wasted." Together, so they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng salita. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong salita na patuloy naming pinag-aaralan at patuloy na nagbibigay sa amin ng liwanag, ng gabay kung paano namin papamahalaan ang mga halaga, mga pera na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sapagkat tinuruan mo kami. Kami, Panginoon, ay binigyan mo ng maraming talata para, Panginoon, ito ay matutunan namin at madisiplina namin ang aming mga sarili sa aming pagkakaloob. Salamat po sapagkat kung mamamanage namin ng maayos ito, ay mas marami pang blessing ang aming pong matatanggap at mas makikilala ka namin, Panginoon. Kaya Lord, nawa sa aming pag-aaral ngayon ay mas maging malalim pa ang aming pagkakilala, Panginoon, sa inyo, mas lumalim pa ang aming pananampalataya sa inyo, at mas mapagtagumpayan namin ang mga worries ng dulot ng mga pangangailangan namin sa bawat araw. Samahan mo na kami, Panginoon, sa pag-aaral na sa iyo. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy long weekend sa bawat isa. Ano po? Sino ba dito ang may mga nakaschedule na pupuntahan? No? So, alam natin ang dahilan kung bakit meron tayong long weekend. No? So, noong August 21, na ginawang August 23, ay alam natin na ginugunita ng buong Pilipinas ang pagkamatay o ang kabayanihan na ginawa ni Ninoy Aquino. Okay? Siguro yung mga 40 and above dito, tama ba? 40 and above, ay naalala kung ano ang nangyari noong August 23, 1983. Okay? Ako ay grade 5 yata. Grade 5 noong nangyari ito mga ito. Hindi ko pa naiintindihan noon. No, sino ba yung si Ninoy Aquino? Di ba? And then later on, nag-high school na ako, nung nagkaroon na ng EDSA Revolution, doon ko na nakita yung kahalagahan ng ginawa niya. Na yun ang dahilan bakit yan ay pinagliliwag natin. Okay? And then, bukas
ay pagdiriwang naman natin ang National Heroes Day. Kung mapapansin niyo yung date, ay August 28, 2023. Wala pa silang logo para tomorrow. Ano? Ang nakita ko lang ay yung ginamit nila last year. Ano mo obserbahan niyo dito sa picture na yan? Ha? Sino yung mga heroes dyan? Okay, old and new. Old and present heroes, no? So, actually meron akong big three na mga heroes. No? Pero hindi ko na sinama kasi ito yung nakalagay dyan. No? Pero yan, nakikita natin, number 1 ay si Jose Rizal. No? Si Bonifacio yung nasa right side. Sa left ay sino ba? Si Juan Lutumero, si Aguinaldo. Then si Apolinario Mabini, and then nasa dulo ay si Melchor Aquino. Tama ba? Okay, and then yung nasa taas, ito yung mga OFW. Di ba? At para sa akin, hindi lang yan yung mga OFW, kundi yung mga nagtatrabaho din sa kapanahonan natin dito. No? At alam nyo, pag pinag-usapan ang mga heroes, no, hindi mawawala yung salitang katapangan, no, kamatayan, at saka yung kalayaan. Di ba? Hindi mawawala yung mga salitang yun. At ang isa pa, na pinakamalaga para sa akin, na hindi dapat malimutan na salita. Pagka inaalala po natin ang mga bayani natin, ay salitang sakripisyo. Di po ba? Kaya nga mga kapatid ngayong umaga, hindi lamang yung mga namatay noon, no? Nagsakripisyo na kanilang buhay para sa ating kalayaan ngayon, ang mga bayani. Sapagkat lahat ng mga manggagawa para sa akin, ano? Lahat ng mga parents para sa akin ay bayani. Why? Sapagkat ang dami nilang mga sacrifices na ginagawa. No? Bakit ka magsasacrifice? Para yung mga susunod na henerasyon, diba, ay magkaroon ng kaginhawaan. Yung mga bayani natin doon, they sacrifice their lives. Kung kaya't nai-enjoy natin itong kalayaan natin. Di po ba? Kaya kahit na hindi magandang hangin dito sa Metro Manila, pero may mga advancement tayo nakikita. No? Meron tayong freedom of expression. May freedom of religion because of what they have done in the past. Kaya yun po ang inaalala, yun ang pinaparangalan, no po, ng ating pong sambayanan. Itong mga sacrifices ng mga bayani. Alam niyo po ba kung bakit August 26? Bakit yan 28? Pero ngayon 26 ang araw ng kagitan, araw ng mga bayani. Sapagkat noong 1896 daw po, no? Yung unang sigaw sa Pugad Lawig. No? Yun yung sumigaw si Andres Bonifacio, no? Na paghihimagsik sa Spanish regime. Yun ang unang-una na may nag-aklas. No? At yun daw po ay August, hindi lang nila matansya kung kailan. So, noong 1931, ay noong panahon ng mga Americans, ginawa na lang nila na tuwing last Sunday of August, no? National Heroes Day. Okay? Pero, dahil sa Sunday, parang, ano naman yun, bakasyon naman yun, kahit na, ibig sabihin walang trabaho naman yun, no? Kahit na i-declare mo ng holiday, no? Ang ginawa po, noong 2007, nung panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo, dineclare niya na ang National Heroes Day ay every last Monday of August. Bakit daw? For tourism purposes. Di ba? Pagka long weekend, maraming nagbabakasyon. Di ba? Maraming pupunta sa mga resort. No? Maraming kita ang turismo ng bansa. Kaya dineclare na tuwing last Monday of the month, of August, ang National Heroes Day. Again, ang pinag-uusapan at ang dapat lagi nating maalala, pagka pinagdiriwang ang Heroes Day, ay sana hindi yung bakasyon na naman. Ha? Holiday, walang coding. Sana hindi nung maalala natin. Okay? Kundi yung sakripisyo na ginawa nila.
At alam niyo po, nakakalungkot na dahil sa tagal na nangyari ito, parang nagiging normal na lang. Wala nang kahalagahan. No? At yun nga, hindi nila maalala talaga kung ano yung exact date, ano yung exact na nangyari. Di po ba? Pero ngayong umaga, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa isang sakripisyo na kailanman ay hindi ito pwedeng malimutan. Lalo higit nating mga mananampalataya. Alam niyo ba kung bakit hindi ito malilimutan? Sapagkat hindi lamang ito nakasulat sa kasaysayan, kundi ito ay nakasulat sa Biblia. Na ang sabi ng Panginoon, lahat ng nakasulat sa Biblia, no, ang salita ng Diyos, hindi ito lilipas. Diba? Ang langit at ang lupa ay lilipas, pero ang kanyang salita, kailanman. It will remain forever. So itong pag-aaralan po natin sakripisyo ito, ay hindi ito hindi ito pwedeng malimutan, no? Sapagkat dahil sa ito ay nakalagay sa salita ng Diyos, lagi po natin itong mababasa. At ang maganda dito, hindi lang mababasa, but it will keep on encouraging us. No? It will keep on inspiring us to obey the Word of God. Ngayong umaga, nais kong ipaalala sa atin na ang theme natin this month ay Blessed Givers. No? Noong first Sunday, pinag-usapan natin, the greatest giver of all is the Lord. Diba? Every good and perfect gift comes from God. Galing yun sa Panginoon. Basta nag-pray ka tapos binigay ng Panginoon, good and perfect yun. No? Walang ibibigay sa atin ng Panginoon na hindi good and perfect. At kaya, yung mga hinihingi natin ay hindi binibigay ng Panginoon, kahit na sa tingin natin ay good and perfect, tandaan niyo po, the Lord will not give us yung hindi good and perfect. Okay? Bakit kaya? Sapagkat makakasama lang yun sa atin. Diba? Kaya kung ang hinihingi nyo ay hindi nangyari, magpasalamat tayo sa Panginoon. Because, sabi ng pinag-aralan natin dito, na it's not good and perfect. Okay? Next, giving is more blessed than receiving. Okay? Alam nyo, kahit unbeliever, sabihin ko po sa inyo, ay nararanasan itong katotohanan ng sinabi ng Panginoong Jesucristo. No? It's better to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Okay? And then, last week, God's challenge to give your tithes. No? So nakita po natin last week, no, yung sa Malakay chapter 3, no, the famous teaching about tithes, makita po natin doon. No? Ang Panginoon na naghahamon sa atin. Subukan niyo ako. No? Subukan niyo ako kung mapapahiya kayo. Di ba? Subukan niyo ako kung hindi ko bubuksan ang langit, ang bintana ng langit, to bless you. No? Na hindi, na wala kang room, enough room para pagkalagyan ng mga blessing. Nasubukan niyo na ba? O gusto niyo ba subukan ng Panginoon? I challenge you. No, subukan natin ang Panginoon. Ako, nasubukan ko na siya. No? And I'm sure marami sa atin ang nasubukan na ang Panginoon. Let's keep on giving our 10% sa Panginoon. Sapagkat yun ay Kanya. Hindi po yun natin. It is sacred and it is holy unto God. Ngayong umaga, gusto ko pong pag-aralan natin. Dito po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7. Sabi niya, but since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. Ang gusto ko pong makita natin ngayon pong umaga, no, ay mag-improve ba? No? Ang sabi niya, Apostol Pablo dito, kailangan natin mag-improve din sa ating pong pagkakalo, pagbibigay sa Panginoon. Katulad ng faith, katulad ng knowledge, katulad ng speech, it grows or those grow. No? At ganoon din po sa bahagi ng ating pagbibigay. We need to grow. Ano po? Kaya, pinapagandaan ko po ang mensahe natin ngayong umaga, sacrificial giving. Sacrificial giving. Ito po ang magpapatunay. No? Pag narating po natin ang antas na ito, no? Ito po ang nagpapatunay that we are growing in our giving. Okay?
when we give sacrificially. Ano ang ibig sabihin when we say sacrificial giving? Ano po? Ayon po sa lifegroup.org, no? Ito po ang kahulugan ng sacrificial giving. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Sacrificial giving is a form of giving that goes above and beyond the tithe to meet a significant need and displays the love of Christ. Okay? So, ang sacrificial giving daw pala, no? It goes above and beyond. Okay? The tithe. So, more than the 10%. No? Kung isa-summarize natin po ito, para sa akin, ang sacrificial giving ay giving more than is required. No? Pagbibigay mo ng higit kaysa nire-require. Yan ang sacrificial giving. Diba? Kung halimbawa, ang tawag dito, ang napagkasunduan ninyo na contribution ay tigpa 500, ikaw 1,000. Ako 1,000 na lang. Diba? O kaya ang usapan ninyo, dahil malapit ang Pasko, ang usapan na halaga ng gift na ibibigay ay tigwa 1,000. Ikaw, bibili mong gift, yung halagang 2,000. Ganun ang sacrificial giving. No? Talagang dinadagdagan mo. No? You go beyond. Okay? At dito sa ating pong pag-uusapan, makikita natin yung klase ng giving dito. Yung sacrificial giving na sinasabi. Okay? At tandaan natin mga kapatid, ito po, lagi nating binabanggit itong talatang ito. Tandaan po natin, every time na may turo ang Panginoon sa atin, may iutos na gawin ang Panginoon sa atin, siya muna ang gumagawa. Di ba? At pagdating po sa sacrificial giving, God has the right to ask us to do it because He has done it first. Okay? Basahin niyo po natin ang Romans chapter 8, verse 32. Ready? Begin. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Ano ang dakilang sakripisyo ng Panginoon? He did not spare His own Son. Okay? Hindi niya initsyokwera ang kanyang anak, no? Hindi niya, ano bang spare? Hindi niya pinagkait. Okay? Kasi siya lang, ang Panginoong Kristo lang makakapagligtas talaga sa atin eh. Buhat sa ating mga kasalanan. Ang dapat makapagligtas sa atin ay yung tao na walang kasalanan. Diba? At yun ay ang Panginoong Kristo lamang. Hindi pinagkait ng Panginoon. Diba? Na kung tutusin, gaya nga ng lagi natin naririnig ito, kaya namang gawin ng Panginoon na gamitin ng isang angel, no? Ang isang anghel, napunta niyo, halimbawa si Michael Archangel, siya na lang magkatawang tao. Kasi wala kasalanan din ng mga angels. At least yung mga hindi sumama kay Lucifer. Or ang Panginoon, kaya niyang mag-create ulit ng panibagong mga tao. Lipulin na lang niya lahat. No? Ulitin na lang niya ulit. Diba? Pwede niyang gawin yun. Pero, ito ang kanyang ginawa. He sacrificed His only begotten Son. At ang Panginoong Kristo, ganun din ang kanyang attitude. He sacrificed His life, no? Para bigyan po tayo ng kaligtasan. Kaya pagdating po sa sacrificial giving, mga kapatid, ang Panginoon ang ating pong halimbawa. Hindi yung katabi ninyo, ano? O hindi yung ibang tao na kakilala nyo. Our best example of sacrificial giving. At ang dapat po natin sundin, no? Tularan sa buhay na ito. When it comes to sacrificial giving, it's no other than the Lord. Kasi kung iba ang inyo pong model, madi-disappoint kayo. No? Magagalit kayo. Mapoprostrate kayo. Pero kung ang Panginoon ang titignan mo pagdating sa sacrificial giving,
then you will be blessed. At may joy sa ating pong pagbibigay. Okay po? So, nais kong balikan natin, ako nakakatulog. Yan. Oh. Akin yan. Oh. Okay. Nais ko pong balikan natin itong pangyayari nito. Hindi po ito lang kwento, but ito po ay totoong nangyari. Okay? This is real story. Real event. Okay? Noong panahon ng Panginoon Jesucristo. Alam niyo po, sa 37 miracles ng Panginoon, ito ang pang-labing-siyam. At sa miracle po ng Panginoon, I'm sure familiar tayo dito, no? The feeding of the 5,000. Excuse me. Ito lang po na miracle na ito ang recorded sa 4 Gospels. Okay? Ano ba yung 4 Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. Ano po? Matatagpuan po natin yan sa sa Matthew chapter 14, verses 13 to 21. Then sa Mark chapter 6, 31 to 44. Then Luke chapter 9, verses 12 to 17. And then dito nga po sa John chapter 6, verses 1 to 15. Okay? So, gusto ko pong balikan natin itong pangyayari ito. Okay? Bago po natin isa-isahin, himay-himayin. Ano nga ba ang sacrificial giving? Okay, so makita po natin, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee. That is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Dito po, kung babasahin niyo yung tatlong Gospels, yung account nila, makikita natin na ang dahilan kung bakit nag-cross ang Panginoong Jesucristo sa kabila, nitong Sea of Galilee, sa malayo, sapagkat after ng kanyang pag-preach, ng kanyang healing, nabalitaan niya na namatay na yung kanyang pinsan na si John the Baptist. So parang ayaw niya muna ng maraming mga tao. Di ba, siyempre, pagka sa mga namatayan dito, ng mahal sa buhay, gusto natin, kumbaga, tahimik lang muna tayo. Walang mangungulit. So, ganun po ang nangyari dito. Mababasa natin yan sa Matthew account. So, napunta siyang malayo. And then, dahil nga sa popularity ng Panginoong Jesucristo, kahit saan siya pumunta, ang daming mga tao na sumusunod sa Kanya because of the signs that He was performing. Siya po ay nagpapagaling ng may sakit. And then pagdating din sa verse 3, then Jesus went up on a mountainside and sat down with His disciples. The Jewish Passover festival was near. Then, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward Him, He said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test Him, for He already had in mind what He was going to do. In the midst of nitong problemang ito, ang dami mga tao sumusunod, hapon na, biglang sinabi ng Panginoon, ano ba ang food natin? Paano ba natin papakainin itong mga ito? Philip. Okay? Alam niyo, ang maganda dito, ang gusto ko pong part ng verse nito ay, for He already had in mind what He was going to do. Ang nakita ko po dito, mga kapatid, in the midst of our need, impossible need, God knows what He will. Kaya ngayong umaga, meron ba kayong imposibleng pangangailangan na parang imposibleng masagot o mangyari? Very comforting yung word na He already had in mind what He was going to do. Kaya kung ano yung problema mo ngayon, alam na ng Diyos kung paano yan susolusyon. What only we should do is consult Him and follow Him. Di ba? Ito po, ang tanong ng Panginoon kay Philip, saan ba tayo makakakuha ng pagkain para mapakain ito? Napaka-imposible ng yun, ng sagot o ng tanong na yun. Napaka-unreasonable ng tanong na yun ng Panginoon. Di ba, nakalagay dyan, 5,000 people, mga lalaki pa. Sabi nga nung ibang mga preachers,
Baka 20,000 lahat itong mga ito kasi hindi binilang yung mga babae at saka yung mga bata. Diba? And for sure, meron bata. Kasi saan nila nakuha yung food dito? Sa bata. Diba? So, safe na lang na 5,000 plus ang kumain dito po sa pangyayari ito. Okay? So, ang sabi niya dito ni Philip, no, ganito kaliit ang faith natin. Katulad ng faith ni Philip. Paano natin mapapakain itong mga ito? No? Na yung kalahating taon na sweldo ay hindi enough para ang bawat isa ay makakagat, no? Man lang. Sa atin sa mga Pilipino, nauso yung amoy lang, no? Ulam na. Di ba may mga meme? Tapos kain, tatlong subo ng kanin. Di ba? Siguro pwede yun. Kaso hindi uso yun sa kanila, yung amoy lang. No? Siguro kung sa Pilipino yun, pwede. Pero sa kanila, kailangan kakain talaga. Okay? And then, sabi dito, another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up and, ano nangyari? Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Ganito rin ang faith natin, di ba? Meron ditong 5 tinapay at 2 isda, galing dito sa batang ito. Pero enough ba ito? Siyempre hindi. Di ba? Siyempre hindi. Imposible na sumapat yan. At alam nyo, hindi ko ma-imagine kung anong ginawang pag-convincing ni Andrew dito sa batang ito para makuha yung kanyang baon. Because generally, ang mga bata, no po, hindi basta-basta namimigay. In fact, sabihin niyan, yung akin ay akin, yung iyo akin pa rin. Diba? Pero ang maganda po sa mga bata, madali mo silang mapaniwala. Nung bata po ako, sabi ng kuya ko, anong mas gusto mo? Kasi meron akong 2 piso doon. 2 piso, magkaiba. Yung kuya ko, merong 4 na 25. Sabi niya, alin ang mas gusto mo? Palit tayo. Kasi ito, 4 na 25 ito. Ha? Hindi, akin to. Huwag mo itong kunin, itong 2 piso ko bigay ito. Hindi, itong 4 to. Sa'yo, 2 lang. Sabi ko, nga no. Nagpalit kami. Kasi akala ko, nakaisa ako sa kuya ko. Pero ako pa lang na isa. Ganun yung mga bata. Madamot sila, pero madaling pangit ang term, natutukorin. Or maniwala. Lalo na pagka-convincing ang iyong pagkakasabi. Marahil ganun na sinabi ni Andrew. Bigyan mo sa akin yung baon mo, pararamihin natin yan. Di ba? O kaya, ibibigay natin kay Jesus. I do not know. No? Kung paano. Pero binigay niya yung kanyang baon. And I do not know why this kid was there. No? Baka papasok ito, tapos nakita yung maraming crowd. No? At nakiusyoso na rin. No? Or ka-traffic siya sa pupuntahan niya. Hindi natin alam kung bakit siya naandyan at bakit siya may baon. Hindi natin alam kung para sa kanya yun or may pagdadalan siya. But what we know here is, He gave them all. Binigay niya lahat. Kung ano man ang paggagamitan nun, kung saan, para kanino man yun, ibinigay niya. Okay? At ito yung sinasabi na sacrificial giving. And you know what happened? Sabi dito, Jesus, nung makuha ni Christ yung 5 loaves and 2 fishes, sabi niya, Jesus said, have the people sit down. This is another thing, no, na gusto ko pong matanda niyo, itong phrase na ito. In the midst of need, agka binigay natin sa Panginoon yung ating po, kung ano man ang meron tayo, the Lord will ask us to sit down. Anong ibig sabihin? Relax. Mag-relax kayo, akong bahala sa problema. Di ba? Akong bahala. Kasi hindi nyo maiisip talaga eh. No?
At hindi nyo magagawang solusyonan ang mga problema ninyo unless you give it to me. Okay? And once you give it to the Lord, sit down and relax. Ako bahala. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Yun ang sabi ng Panginoon kay Philip, no? Kay Andrew. No? Yun ang sinabi ng Panginoon sa 5,000 men. Yun din ang sinasabi niyo sa batang yun. Relax. I will take care of all your needs. Kung ano man, gaano man kalaki ang pangangailangan niyo. Pagka yan ay binigay niyo sa Panginoon, no? Sinabi niyo sa Panginoon, yun din ang sasabihin niya sa inyo. Sit down, Elena. I will take care of it. Okay? So, ang nangyari, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated at yun, sabi niyan, as much as they wanted. No? Binigyan sila ng food na kung hanggang kailan nila gusto, hanggang kailan sila mabusog. So kumbaga, kung ikaw nakaka 3 rice ka, bago ka mabusog, siguro ganun ang nangyari dito. No? Kung sa, halimbawa, 5 tinapay, no? Kulang pa yun sa'yo, nag-request ka pa ng 3, nag-request ka pa ulit, meron. Kasi sabi niya, as much as they wanted. Hanggat hindi nabubusog, merong supply. No? He did the same with the fish. Ganun sa isda. Okay? Kung gaano karami ang kaya mong kainin, pwede, may supply. And then yung sunod, nangyari. When they had all had enough to eat, He said to His disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So ang Panginoon, no, hindi siya maaksaya. No? Talagang iniipon niya rin yung mga natitira. At yun din po magandang paalala sa atin. No? Sana ay pag-aralan natin kung paano natin gagamitin yung mga halaga na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hindi dahil sa mauubusan ng Panginoon, no? Kundi tinuturuan niya tayo na mag-manage ng pera. Okay? So, itong nakabilib pa dito. So, they gathered them, sa verse 13, and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Paano nangyari yun? No? 5 tinapay at 2 isda. Pero, ang tira ay 12 basket. Mga kapatid, mangyayari lang yan kung ibibigay mo yan sa Panginoon. Hindi yan mangyayari kung ibibigay mo yan sa sarili mo or sa financial advisor mo or kung kanino pa man. Yung mga mathematicians, may hirapang sagutin yan. Hindi yan kaya ipaliwanag. Di ba ba? Ganyan, mag-bless ng Panginoon. No? At gusto ko lang makita natin dito, yung ginawa ng bata. No? He gave all what he had. No? Binigay niya lahat kung ano yung meron siya. Hindi yun marami. Di ba? Hindi yun kasing dami na kaya nating kainin o kaya nating ibigay. Pero ibinigay niya lahat. 5 tinapay at 2 isda. Ano kaya ang nangyari kung halimbawa ang dala niya ay 10 tinapay at 4 na isda? Di ba? Or kung lahat yung mga yun, or kung 5 ay nagbigay ng ganun, ano kaya ang nangyari? Ilan kaya ang leftovers, at saka ilan kaya ang, kung paano kaya mabubusog lahat ng mga tao? Di ba ba? So mga kapatid ngayong umaga, why do we need to give sacrificially? Meron pong 4 na opportunities na pinapakita ang Panginoon kung bakit tinuturuan niya tayo na magbigay sacrificially. Okay, tingnan mo kung ano. Yeah. 4 na opportunities. Ano bang ibig sabihin pagka sinabing opportunities? Ay, wait lang. Ang ibig sabihin ng opportunities ay chance na gawin mo yung isang bagay para may mapakinabangan ka. Yun ang ibig sabihin ng opportunity. Chance o pagkakataon na gawin mo yung isang bagay para makinabang ka. Okay niya?
So, sa sacrificial giving, itong batang ito, no? Bakit inalaw ng Diyos na kunin lahat kung ano yung meron siya? Pwede sabihin ng bata na, pwede bang 3 tinapay lang sa yung isang isda? Kasi baka, paano ako? Kung yun ay kanyang baon, ha? Paano ako? Di ba? Mawawalan ako kung kukunin nyo lahat. Or pwede sabihin ng Panginoong Jesucristo na, kaya ko naman yung isang tinapay lang sa isang isda. Kaya ko yung paramihin. Di ba? Balik nyo na yung 4 na tinapay sa isang isda. Di ba? Pero kinuha niya lahat. You know why? Meron po siyang 4 na pagkakataon or opportunity na gustong ituro, no? Na gustong i-take ng mga nakasaksi ng himalang ito. At ngayong umaga mga kapatid, nawa makita din natin ito at i-take din natin itong opportunities na ito. No? Lalo na sa ating pagbibigay sacrificially. Ang una na opportunity ay to test our faith. No? To test our faith. No? Ito po ay pagkakataon para makita natin yung level ng pananampalataya natin. Okay? Sabi nga nila, kung gusto mo daw malaman ang spiritual health ng isang church, kung gaano katibay, katatag ang pananampalataya ng isang church, tingnan mo daw yung kanilang giving. Tingnan mo daw yung kanilang financial report. Doon mo makikita. Anong ibig sabihin? Kung ang bawat isa ay tapat na nagkakaloob sa Panginoon, then makikita mo doon na tumataas yung kanilang finances. Di ba? Hindi sila nagkukulang sa mga pangangailangan. Hindi sila nadideficit sa kanilang mga budget. Na susuportahan nila yung kanilang mga manggagawa. It is the test of faith. Okay. Ang sabi po dito sa Mark chapter 4 verse 40, meron pong levels of faith or categories of faith. Basahin niya po natin ito, Mark 4:40. Ready? Begin. Okay, the first category or the first level of faith is no faith. No? Wala pa kayong pananampalataya. Okay, next. Ang sabi sa Matthew 14:31, immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? So yun yung pangalawang stage, little faith. Kung mapapansin ninyo, kung babasahin niyo yung buong kwento ng Mark chapter 4, ito yung nag-cross sila ulit sa Sea of Galilee at inabot sila ng bagyo. Pero ang Panginoong Jesucristo ay nakatulog. Pero itong mga apostles, takot na takot sila. At ginising nila ang Panginoon. Nasabi nila, don't you care that we are sinking? No? Hindi ka ba, o wala ka bang pakialam, naglulubog na tayo, mamamatay na tayo lahat. No? At nagising ang Panginoon, sinaway niya ang bagyo. Okay? Ang malaking alon. At sabi niya, do you still have no faith? And then pagdating dito, ito pong Matthew chapter 14, ito yung naglakad si Pedro sa tubig. Pero nung makita niya yung waves and winds, unti-unti siyang lumubog at sinave siya ng Panginoon. Sabi niya, you of little faith, why did you doubt? Makikita natin dito mga kapatid, that no faith and little faith is not enough para kumilos ang Panginoon, para ma-experience natin ang blessing ng Panginoon sa bawat isa. Okay? So ito po yung first and second level. The third level is sa Matthew 15:28. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Then Jesus said to her, Woman, you have good faith. Your request is granted, and her daughter was healed at that moment. So ito naman, no, ito ay Gentile, no, the Syrophoenician woman, no, na nakikiusap ng maigi sa Panginoon na pagalingin yung kanyang anak na babae. Pero sabi ng Panginoon, ang blessing ng Panginoon ay hindi sa mga aso, hindi para sa mga tao. Sa mga Hudyo lang ang blessing. Pero sabi ng babae, kahit yung mumu, ano ba? O ano ba ibang term?
na basta yung mga tira-tira, no, ay kinakain din ng mga aso. So parang kung ang tingin ng mga Hudyo sa mga Gentiles ay mga aso, no, by the way, iba ang tingin ng aso noon sa ngayon. Ngayon, importante ang aso. No? May animal rights. Pero noon, pagka tinawag kang aso, ibig sabihin masamang tao ka. Diba? Sapagkat to ng mga aso ay pakalat-kalat lang na kakalat ng mga basura. No? At pangit ang impression pagka sa aso. Pero sabi nitong Syrophoenician woman na ito, kahit ang aso, nakakakain din sila ng mga tira-tira. So sabi ng Panginoon, woman, you have great faith. Kasi talagang ang faith nitong babaeng ito, he will not say no, or he will not accept a no answer. Kaya talagang pinili niya. At yun ang gusto ng Panginoon. Kulitin natin ang Panginoon sa ating mga prayers. Okay? And then, ang panghuli, ang pang-apat, when Jesus heard it, He marveled and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Again, ito yung soldier na ang kanyang servant ay may karamdaman. At ang sabi nung soldier na yun, nung centurion, huwag ka na pumunta sa bahay namin. Sabihin mo lang, at gagaling na siya. Namangha ang Panginoon sa faith niya. Napaka-importante mga kapatid ng pananampalataya. No? At sa pamagitan po ng sacrificial giving, doon natin makikita kung ako ba ay no faith, little faith, great faith, or so great faith. Diba? Ano ang sacrificial giving? Giving more than is expected. Okay? So, sa level na ito, ng ating pagbibigay, mga kapatid, nasaan kaya tayo na stage ng ating pananampalataya? Okay? So, ito pong sacrificial giving, ito ay opportunity for us to test our faith. Hindi para i-condemn ang bawat isa na nasa no faith pa pala ako or nasa little faith pa pala ako. Diba? At hindi rin para ipagmalaki kung ikaw ay nasa great and so great faith ka na pagdating po sa pagbibigay sa Panginoon. Kundi para makita natin nasa na tayo. Para i-encourage tayo to improve more. Kasi nga, nakita natin kanina sa talata, no, sa 1 Corinthians, sa 2 Corinthians chapter 8, dapat mag-excel tayo in the grace of giving. Okay? So, ang una na opportunity na ipinapakita ng sacrificial giving is to test our faith. Okay? Dito po talaga natin malalaman kung nasaan tayo pagdating natin sa pagtitiwala sa Panginoon. Okay? And then ang pangalawa, this is an opportunity to trust God more. Okay? So, makikita natin sa sacrificial giving, nasa na tayo? Anong level na tayo? Yung pangalawa, the opportunity na pinapakita sa atin ng Panginoon, ito na, paano ka mag-i-improve? No? This is an opportunity to trust the Lord more. Pag nakita natin, nandito pa pala ako. No? Ganito pala ang paraan ko ng pagbibigay. This is an opportunity to trust the Lord more. Ang sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 7, but since you excel in everything in faith, no, excel in this grace of giving. Magkasama pala itong dalawang to. Or dapat magkapareho to. As you excel in your faith, you should excel also in your giving. Di ba? Habang lumalalim ang pagtitiwala mo sa isang tao, mas lalong, kumbaga, binibigay mo sa kanya yung mga bagay na mahalaga sa iyo. Kasi may tiwala ka sa kanya. May tiwala ka na hindi niya yung sisirain, no? Hindi niya yung itatakbo. Kaya nakakalungkot yung mga na loloko ng mga scams, ng mga scammers.
Di ba? Yung mga nag-i-invest, pero later on, pagka naibigay mo na yung marami, yun, hindi mo na matawagan, no? Nabalitaan mo, nakatakas na pala. So, nalugi ka ng matindi. Di mo ba? Pero dito, mga kapatid, pagka tayo po ay nagbigay sacrificially, binibigay natin ito sa Panginoon. No? Ito po ay pagkakataon na patatagin natin, palalimin natin ang ating pananampalataya. Okay? Sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa, na tayo po ay umunlad, tayo po ay lumago. No? Ang ating pananampalataya, yung ating pong magsasalita, yung ating kaalaman, at lalo tigit po yung ating pagkakalawa. Okay? So, ang isa pa po na makikita natin, sabi sa Hebrews 11:6, napakahalaga po ng pananampalataya na ma-develop sa ating buhay. Sapagkat ang sabi sa Hebrews 11:6, basahin niya po natin, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Okay? Imposible na matuwa ang Diyos sa atin kung tayo po ay walang pananampalataya. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, lahat ng lumalapit sa Kanya, no, ay naniniwala na nag-i-exist siya, na may Diyos. No? At siya ay nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng naghahanap sa Kanya. Okay? And then, ang sabi pa dito sa Romans chapter 4, verse 23, but whosoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith. And, sabi dyan, everything that does not come from faith is sin. Okay? Ang lahat ng mga bagay na wala kang pananampalataya, nagkakasala. Bakit? Bakit kayo? Sapagkat ang ibig sabihin po, kung pagka kayo nananampalataya sa Diyos, ang ibig sabihin, umaasa ka sa Panginoon. Hindi ka umaasa sa iyong sarili. The moment na gawin mo yung isang bagay, no, na hindi ka umaasa sa Panginoon, sa sarili mo lang, the moment na maiisip mo na kaya ko na-accomplish yung bagay na yan, dahil magaling ako, no, dahil magaling akong dumiskarte, dahil sa masipag ako, matyaga ako, doon po tayo nagkakasama. Doon tayo nagkakamali at doon tayo, mga kapatid, babagsak. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, tayo po, lalo tigit tayong sumasampalataya sa Panginoon, ay sa Kanya lamang umasa. Kaya ang gagawin ng Panginoon, kung napapansin niyo ito, there are times pag nalilimutan na natin ng Panginoon. When we are so focused, no po, sa trabaho natin, or sa pag-aaral natin, or sa mga relationships natin, at nalilimutan natin ng Panginoon. Ewan ko na-experience yun na ito, pag na-experience yun ito. Tinatanggal ng Panginoon. Kahapon, habang ako ay nag-drive, nakikinig ako ng radyo. Merong isang nag-interview, vlogger sila. At sa kanilang pag-vlog nila yung online selling. Ang sabi niya, yumaman kami ng pandemic sapagkat nag-o-online selling kami. Dumarating yung time, isang buwan ang kita nila ay 5 million. Online selling. Kung ano-ano lang daw ang binibenta nila. Hanggang sa nalimutan nila ang Panginoon. Na ang feeling nila, kahit anong ibenta nila, mabibenta. No? Kahit anong, hindi na nila kailangang bumalik sa kanilang mga trabaho. No? Kasi yung kanilang kinikita doon sa online selling ay okay na. No? Makaka-support na sa maraming bagay. Makakabila sila ng sasakyan, ng bahay. And then one day, nawala na. Kasi yung Facebook daw, pinagbawalan na sila doon sa kanilang ginagawa. So, for almost 2 months, wala silang kita. So, nagpanik daw talaga sila. Nataranta sila. At sa kanilang pagpapanik, parang merong still small voice na nagpaalala sa kanila. Nalimutan niyo.
At doon sila natauhan. Doon sila natauhan. At doon, na-realize na nila na yung lakas nila, yung galing nila sa online selling, ay nanggagaling sa Panginoon. Nalimutan nilang magpasalamat sa Panginoon. At nung natutunan nila yun, bumalik ulit. Nag-open ulit ang Facebook, at yun, nakapag-online selling sila, at ang galing nila. Pero this time, it's different. So mga kapatid, ang gusto ko pong makita natin dito, pagka nagtiwala tayo sa ibang mga bagay ng matagal na panahon, ang Panginoon bibigyan ka ng chance na matauhan, pero pag hindi ka talaga natauhan, tatanggalin niya yan, kukunin niya, at ipaparealize niya, hey, you have to trust. Sometimes we're so confident sa ating health. Bata pa ako, no? Matagal pa naman akong matagal pa akong manghihina, matagal pa akong mamamatay. Kaya hindi natin dinidisiplina yung ating mga katawan. Kaya ng ganito, kaya ng ganyan, puyat dito, puyat dyan. Diba? At yun yan, pagka maganda yung work natin, o pagka magandang standing natin sa school, pagka hindi po tayo nag-ingat, hindi tayo naging conscious, ito po sabihin ko sa inyo, Satan will use those things para ilayo kayo sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos, hindi kanya hayaan na mapalayo, pupuhin ka niya. Ililigtas ka niya. Tatanggalin niya yung mga bagay na nakakahadlang sa atin sa paglapit sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, everything that does not come from faith is sin. Kaya, yung pag-aaral mo ngayon, yung pagtatrabaho mo ngayon, if you are not trusting God, no, you are sinning against Him. Kung hindi mo pinagpapasalamat sa Panginoon yung mga accomplishments, you are sinning. Nagkakasala ka sa Panginoon. Diba? At pag may kasalanan tayo, the blessing will not flow. Kaya mga kapatid, ngayong umaga, the challenge to each one of us, when we sacrificially give, ito po yung opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon to trust the Lord more. Sabi nga, if you want to have more, give more. Diba? Yun ang patakaran ng Biblia. Sa mundo, if you want to have more, you have to get more. Ganun ang patakaran ng mundo nito. Ay, kumuha ka, mag-hoard ka, no? Magdamot ka. Diba? Sa Bible, ang mga nagtatagumpay, ang mga umuunlad, ay yung mga mapagbigay. No? Hindi umuunlad yung mga tao na ipinagkakain, no? Ipinagdadamot kung ano ang meron sila. Okay? Sapagkat ang Panginoon, wala siyang ipinagdamot sa atin. Sa Romans chapter 8, verse 32, even His only begotten Son, no, ay ibinigay niya. So yung ibang mga bagay, may ibigay niya rin sa atin. No? Ang prayer ko nga, as I prepare dito po sa August theme natin, yun po ang talagang patanim sa puso natin. Na hindi lamang ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay tapat. Hindi lang yun ang matutunan natin, kundi ang Diyos ay mapagbigay. Laging magbibigay at magbibigay ang Panginoon ng makakabuti sa bawat isa sa atin. Okay po? So, sabi sa Hebrews 11:1, ano ang faith? Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Tandaan po natin, kasi may mga nag-a-accuse na yung faith ba ay yung tinatawag na blind faith. Pag sinabing blind faith, yung, pag sinabi ng Diyos na tumalon kayo sa building na yan, tatalon ka ba? Hindi yung gagawin ng Panginoon sa atin. Ganito, kung patatalunin tayo ng Panginoon sa building, ganito, tumalon kayo sa building, sasaluhin kita. At yun ang faith. Yung faith na alam ko sasaluhin ako ng Panginoon. Nakuha niyo po ako.
Kahit hindi mo pa alam kung sasaluhin ka nga. Pero naniniwala ka na pagka tumalon ka doon, sasaluhin ka. So hindi yung blind faith. May pinangahawakan ka. Di ba? Sa mga naging mag-boyfriend dito, no? Magkasintahan dito. Pagka sinabi ng guy na, pupunta muna ako sa abroad, huwag ka mag-alala, babalikan kita. Babalik ako. Napapatingin si Alexa. Kay Gerald. Tinupad naman ni Gerald, di ba? Babalik ako. No? Although may mga tao na hindi na bumalik, no? Nag-iba na, no? Pumunta na sa kung kanino pa man. Pero ang Panginoon, mga kapatid, no? Pagka siya po ay nangako, pagka nangako siya, nung sinabi niya na pag sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, maliligtas ka, pupunta ka sa kaya yung lahat ng baon niya at pinarami ng Panginoon. Kahit siya, naniniwala ko, nakakain siya. Hindi ko alam kung gaano kalakas kumain yung batang yan. Hindi ko alam kung inang na sa kanya yung 5 tinapay at 2 isda. But just in case, nung malakas siya kumain katulad ko nung bata pa, nabusog siya. Nabusog siya. So, delivery yata. So mga kapatid, makita po natin dito, no, napakahalaga ng pananampalataya na ito po ay lumago. At mapapalago lang po natin ito sa mga ganitong pagkakataon through sacrificial giving. Okay? Sa Mark chapter 9, verses 23 to 24. In case, mga kapatid, nakita ninyo na ang level ng inyong pananampalataya ay nasa number 1. Ano nga yun? No faith. Sana ito ang ating ipag-pray. No? Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Immediately the father of the child cried out and said, "Lord, I believe. Help my unbelief." Sana yan po ang every time na parang umaandap-andap na yung ating pananampalataya. Or marahil, malapit na siyang mamatay, naghihingalo na, no, sa oras na ito. When it comes to giving, sana ito maging panalangin natin. Lord, I believe. Help my unbelief. Tulungan mo po ako magkaroon ng pananampalataya. At kung sakali na nandito tayo sa number 2 category, sana ganito ang ating maging prayer. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. Increase our faith. Kung maliit ang ating pananampalataya ngayon, kung umagang ito, sana yun po ang ating ipanalangin. Lord, increase our faith. Sa umaga, pag-isip po natin, napakagandang ipanalangin. Lord, please, increase my faith. Alaguin mo, dagdagan mo pa ang aking pananampalataya. At kung tayo po ay nasa number 3 level, pwede rin po ito, na ipag-pray na. Increase more. Diba? Kasi naniniwala ako na yung pinakamataas na level ay yung so much faith. Pagiging wala ng tataas doon. Yung so much faith, sobrang laki ng pananampalataya. Yun ang goal natin, number 4. Yun po ang gusto ng Panginoon na maabot natin. Yung so much faith. Yung tipong kahit na hindi, kahit hindi yung kahit hindi na natin may maranasan or makita sa Bible, no, na merong klaro na promise ang Panginoon. Pero the fact na sumasampalataya tayo sa Panginoon, we're claiming na sasagutin, tutubinin ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. At hindi tayo natatakot magbigay sacrificially. Katulad ng batang yun. No? Kung ako yung batang yun, iyak ako. Sa atin pa sa Mindoro, sa Batangas, maglulupagi ako. Bakit? Kinuha niyo yung pagkain ko. Gutom na ako. Diba? But he willingly gave yung food na yun. At ang ginawa ng Panginoon, pinadami. And I believe that time, nag-increase yung faith ng batang yun sa Panginoon. At hindi lamang yung batang yun,
si Andrew, si Philip, at lahat ng nakasaksi, lahat ng nakakain, nag-increase ang kanilang faith. Mga kapatid, sacrificial giving is an opportunity to trust God. Do you want to improve or increase your faith? Give sacrificial. Okay? Next, ang pangatlo, testify of God's blessings. Ano? Ito po ay opportunity to testify or magpatotoo ng pagpapala ng Panginoon. Sa susunod po na pag-uusapan natin itong giving, ay magre-request po ako ng ilan sa inyo na magpapatotoo na kung ano ang ginawa sa inyo ng Panginoon nung nagbigay kayo ng 10% at nung nagbigay kayo ng more than 10%. No. Bantayan nyo, obserbahan nyo, ano ang blessing, ano ang ipinalit ng Panginoon doon. Sapagkat naniniwala ako na yung batang yun, nung siya ay lumalaki, or nung siya ay umuwi sa bahay, ano kaya sinabi niya sa kanyang parents? Di ba? Ano sinabi niya sa kanyang parents? Ano ang sinabi niya sa kanyang mga kaklase? Ano kaya sinabi niya sa kanyang mga kalaro? Ano ang sinabi niya sa kanyang mga kapatid? Sinabi niya yung kamanghamanghang ginawa ng Panginoon nung binigay niya lahat yung kanyang pagkain. When He gave sacrificial. Di ba ba? At ang mga bata, di ba? Magaling magkwento yan kung ano ang kanilang na-experience. No? Sa school, no? Or sa paglalaro, pag-uwi niyan, lagi yung nagkikwento, no? Nagsusumbong pagka may nakakawin. And I believe itong kamanghamanghang nangyari. Kwento niya to. He testified, no, of God's blessing. Tayo mga kapatid ngayong umaga, meron ba tayong pwedeng ikwento tungkol po sa pagpapala ng Panginoon nung sinunod natin siya? Alam niyo po, nung binata pa ako, at hanggang ngayon, basta may pera ako, ako po ay hindi 10%. Pag nagbibigay ako, hindi ako 10%. More than 10%. Kung magkano yung more, ay akin na lang, sikreto. No. But I don't give 10%. I always give more. At yan po yung naging practice ko nung binata pa ako. I gave more than 10%. One time, Sunday morning, wala po akong, sabi ko, pag binigay ko lahat to, dala kong pera, wala akong pamasahe pa uwi. Pero sabi ko, Lord, ito ang practice ko. Binibigay ko talaga sa iyo lahat. Isa pa rin natutunan ko doon, binata pa ako. Pag Sunday, lahat ng laman ng wallet ko, hindi naman yung mga ID, yung pera, na inuubos ko yung lahat yung binibigay ko sa offering. Natutunan ko yun sa teacher ko sa seminary. Pero that time, wala akong pamasahe pa uwi. Pero sabi ko, Lord, dahil sa ito yung practice ko at gusto ko masubukan ka. Binigay. Alam niyo ang nangyayari. Nung nagpe-prepare na ako ng nagpe-prepare na ako pa uwi, may gagamit na ako. Sabi ko, Lord, paano kayo maglalakad ako? Yung tinitirhan ko ay siguro mga 3 kilometers away. Kaya ko maglakarin yun. Sabi ko, Lord, kung gusto mo maglakad ako, di maglalakad ako. Nag-approach ko isang member, sabi niya, Pastor, rehatid na kita. Sabi ko, talaga, ihatid mo ako? Yes, ihatid na kita. Meron kaming dalang sasakyan. Noon, nung yung pinagpapastoran ko yun, parang hindi uso yung aircon na sasakyan. Pero that time, yung sasakyan niya, aircon. Sabi ko, sige. Sabi ko sa isip ko, ito na kaya sagot ng Panginoon sa akin. And that is the answer. Nihatid nila ako sa bahay namin. So, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. And then one time pa, sa Cebu, nung nasa ko ako sa Cebu, wala na ako support. Ubus na yung support ko. Naibigay ko na rin sa offering. Parang 2 weeks, last week, ng month,
Eh sa 30 pa darating yung yung support. Sabi ko, Lord, wala na akong pera. Hindi na ako makapunta sa meron akong BS doon, hindi ako makakapunta doon. And then biglaan ko na lang naisip, pag-check ka nga sa check mo yung bank account mo. Ito hanggang ngayon hindi ko pa alam kung sino ang ginamit ng Panginoon. Pero pag-check ko sa bank ko, merong pera na nakalagay doon. No? Naniniwala akong alam ko na yun ay perang bagong dating. Kasi check ako ng check lagi kung may dumadating na pera. Kasi nga kinakabahan ako baka walang dumating na support sa akin. Pero that time, yung pera na dumating sa akin is enough para ma-survive ko yung buwan na yun. So sabi ko, talagang totoo nga yung sinasabi ng Bible. Talagang hindi ka papabayaan ng Panginoon. At yung mga iniisip ko na paraan para masuportahan ako, hindi yun ang iniisip. Hindi yun ang nangyayari. May ibang mas maganda na paraan ang Panginoon. Katulad na nangyari dito sa feeding of the 5,000. No? Ang iniisip ni Andrew at saka ni Philip para mapakain itong mga taong ito, ay kailangan may pera sila na kasing dami ng sweldo ng half a year, di ba? Para makatikim man lang sila. Pero ibang ginawa ng Panginoon. Pinarami niya yung 5 tinapay at 2 isda. Mga kapatid, ngayong umaga, hindi natin alam kung gaano pararamihin ng Panginoon yung ating pong ibibigay sacrificially. Di ba ba? Ang gusto lang lagi ng Panginoon, subukan nyo ako. Katulad ng ating pinag-aralan last week sa Malakay chapter 3, verse 10. Try me or test me. Kaya mga kapatid, ano ang pwede niyong ikwento na pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako? I'm sure marami. Pero sa susunod na lang, ulit na pag-usapan natin ito. Bibigyan ko kayo ng opportunity to testify of God's blessings. Pwede niyo siyang i-share sa ating po mga small groups. At tunay po na nakaka-inspire. At talagang mas titibay po ating pananampalataya sa Panginoon. When we testify the goodness of God, the blessing of God sa bawat isa. Si King David, ito po ang kanyang ginawa. Nabasa na natin to last time. Ang sabi ni King David, wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. So mga kapatid, ito ang testimony. Ito ang patotoo ni King David. Nung gusto niya magpatayo ng temple, hindi siya pinayagan ng Panginoon, pero ang sabi niya sa Panginoon, let me prepare. Ako ang mag-prepare ng mga gamit, ng fund. Siya ang nag-fundraising. Kasi si Solomon ang magtatayo. So, nung nag-fundraising siya, pero una niyang ginawa, siya muna ang nagbigay. Kung mababasa niyo po itong 1 Chronicles 29, makikita niyo dyan kung gaano karami ang binigay ni King David. And then ang sumunod, yung mga leaders niya, nagbigay din. Hanggang sa yung mga tao, nagbigay na rin to build the temple for God. They sacrificially give para sa Panginoon. At yun nga, ang sabi niya, wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. Sabi niya, but who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Marahil mga kapatid, ngayong umaga, mas madaling magbigay kung iisipin natin na itong binigay sa atin, yung meron tayo ay galing sa Panginoon.
ito'y Kanya. No? At ito ay binigay sa atin, hindi para kimkimin natin lang. No? Hindi para sarili, kundi para ibalik sa Kanya, bilang asasalamat. No? Pero yun nga ang magaling sa Panginoon. Pagka binigay mo ito sa Kanya, the Lord will give you more and more. Sabi sa Malaki chapter 3, wala kang room, enough room, no? Para ito ay, para magkasya yung ibabalik niya na pagpapala sa bawat isa sa atin. So yun po ang pangatlo na makikita natin na opportunity kung bakit tinuturuan tayo na magbigay sacrificially. Okay? Una, to test our faith, to trust God more, to testify of God's blessing. And then ang pang-apat, to teach others about giving. Alam nyo, wala kayong karapatan na magturo or mag-encourage ng mga tao na magbigay sacrificially. Kung ikaw mismo ay hindi nagbibigay o hindi nakaranas ng sacrificial giving. As I've said, marahil nung lumaki na itong batang ito na nagbigay ng 5 loaves and 2 fishes, maraming naniwala sa kanya. Kasi na-experience. Di ba? Itong mga apostles na ito, kaya sila nagturo about giving sapagkat nakakita nila, no, na pagka nagbigay ka sa Panginoon, sacrificially, when you give God more, ganito ang mangyayari. Magmumultiply. No? Imagine, 5 loaves and 2 fishes. Gaano karami ang bumalik. Imagine, 5,000 yung napakain na lalaki. Eh yung mga babae pa. Yung mga bata pa. At yung natira pa. So, kwentahin nga natin kung gaano ka laki. No? Yung naging kapalit nung 5 fish and 5 bread, no? Loaves of bread and 2 fishes. Di ba? Hindi mo na iisip kung gaano kalaki. So mga kapatid ngayong umaga, hindi mo rin alam kung ano ang mararating nung ibibigay mo sacrifice. Kung sino ang makakakain, kung sino ang matutulungan when you give. I firmly believe kung bakit tinatamasa natin itong kalayaan natin, no, ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Because of those people who sacrificially give. Not only their money, their time and their efforts. No? Tandaan niyo po, ang pagbibigay sa Panginoon, hindi lamang lagi pera. You can give Him your time. You can give Him your abilities. And because yung mga Christians noon, itong mga apostles na ito, at marahil yung batang yun, no? Naging advocates sila, naging teachers sila ng giving. Natutunan natin ito. Itong Bible na to, no, na meron tayo ngayon sa cellphone natin, yan po ay product ng sacrificial giving. Alam niyo po ba na maraming dugo ang dumaloy? Maraming buhay ang nawala para lang ma-preserve ang Biblia. Maraming mga sinunog na mga mananampalataya just to preserve the Bible. And thank God for their sacrificial giving. At again, kung atin po itong ipapractice, no, sa buhay po natin, hindi natin alam kung sino ang maliligtas, kung sino ang makakabot ng ating pong ipinagkaroon. No? Hindi mo na kailangan i-announce, no? Hindi mo na kailangan mag-selfie. Hindi mo na kailangan i-post sa social media kung ano yung gagawin mo for God. Sapagkat ang Diyos kita niya yan. Kahapon pinapanood ko yung documentary kay FPG. At doon sa tatlo na in-interview, ang lagi nilang sinabi, napaka-generous niya. At yan pag tumutulong, hindi bawal ipaalam na siya ang tumulong. Ganon. Kaya tuwang-tuwa sila.
kay FPG, si FPG. Pero mga kapatid, ngayong umaga, ang Panginoon ang makakakita ng lahat ng gagawin natin para sa Panginoon. Hindi man tayo ma-recognize dito sa lupa at sana hindi nga yun ang goal natin kung bakit natin gagawin ito. Gagawin natin ang bagay na ito, ang sacrificial giving. Because we love the Lord. Because we want to thank Him. Gusto natin ibalik sa Kanya yung mga blessings na pinagkakaloob niya sa atin. In fact, ang binibigay naman niya sa atin ay hindi, ang hinihingi niya sa atin, mga kapatid, ay yung meron tayo. Hindi yung wala tayo. Di ba? Yung batang yun, ang kinuha lang sa kanila, sa kanya, ni Andrew, at ng Panginoon, yung 5 tinapay at 2 isda, na meron siya. Hindi kinuha yung wala sa kanya. Hindi sinabi ni Andrew at saka ng Panginoon, kulang to. Paghanapin mo pa yung batang yan ng 2 pang tinapay at 1 pang isda. Hindi sinabi ng Panginoon. Kung ano yung meron, yun ang kanyang kinuha. At yun ang kanyang pinagpala. Mga kapatid, ngayong umaga, kung ano ang meron tayo, yun ang ibalik po natin sa Panginoon. At yun po ang pagpapalain ng Panginoon sa bawat isa. Ngayon, umaga, sana ito po ang matanim sa puso at isipan natin. A generous person will prosper. Who refreshes others will be refreshed. Kung gusto mong maging maunlad ang buhay mo, kung gusto mong maging sagana, nawa matutunan natin magkaroon. Ito ang paraan ng Biblia, ito ang paraan ng Diyos. At ito po ang mangyayari sa biyaya ng Panginoon. Kaya nawa ngayon pong August, nagkaroon po nawa ng puwang katotohanan ito sa ating buhay. At ang aking pong panalangin sa bawat isa sa atin, ito po ay maging bahagi at makita natin ang kahalagahan ng pagbibigay, lalo na ang sacrificial giving. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat hindi ka nagkulang ng mga instructions sa amin kung paano namin gagamitin at papamahalaan ang mga halaga na inyo pong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po dahil malaya ang bansang ito para aming pag-aralan ang inyo pong salita. Kahit anong topic, lalo tigit po sa topic ng pagbibigay. Marami, Panginoon, sa amin ang maraming pangangailangan. O marahil lahat kami, marami, Panginoon, pangangailangan. Ngunit, hindi namin alam kung paano ito matutugunan ng ayos at ng tama. Nawa, Panginoon, ngayong umaga, nakita namin na kami ay kailangang sumampalataya sa inyo. Sumunod sa inyo pong mga instructions. At nawa, tulungan mo kami na magpatotoo ng inyo pong Panginoon kabutihan, ng inyo pong pagpapala. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng karapatan na ituro ito sa iba sapagkat naranasan po namin. I'm sure ang bawat isa po sa amin ay may kwento kung paano mo pinagpala dahil po sa pagbibigay. Kaya, Panginoon, dalayan ko po ang CGBC Satellite. Marami kaming needs. Marami, Panginoon, kaming kailangang magkagastusan. At marami din kaming needs personally. Pero Lord, nawa itong katotohanan ito namin natutunan. Ito ang gawin namin sa aming buhay. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan para matugunan ang lahat po ng needs namin sa mundo ito. Salamat po sa inyong pagtuturo. Salamat sa inyong pangunguna. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito, tawagin po din natin ating song leader.